Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes at tayo ay nasa loob ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Justino o Saint Justin, isa sa mga martir ng simbahan. At kasabay nito ang pasasalamat ng mga Legion of Marys sa kanilang ika-40 taong anibersaryo ng kanilang Curia. Kaya nawa ay kunin natin sa konteksto ang mensahe ng ating pong mga pagbasa, lalo tigit sa ipinahayag na mabuting balita na kung saan ang Panginoong Hesus ay gumamit ng talinghaga habang kanyang kaharap ang mga
saserdote, mga iskriba, at matatanda ng bayan. Kapag sinabing mga saserdote, iskriba at matatanda ng bayan, ito yung mga taong templo. Ito yung mga nangangalaga sa templo. Ito yung mga inatasan magturo ng salita ng Diyos o ng kautusan. Sila yung mga pinagkatiwalaan. Sabihin nyo nga po, katiwala. So, pakisabi sa katabi, ikaw ay katiwala. So may mga gawain kasi na ipinagkatiwala sa kanila. At siyempre, mayroong nagmamay-ari talaga ng gawain ito. May nagmamay-ari ng templo, may nagmamay-ari ng simbahan. Wala pa man sila, naririyan na ang templo. So ganun din sa atin, tandaan natin mabuti, wala pa tayo sa mundong ito, nakatayo na ang simbahan ng San Jose Gagalangin. Mayroon bang ipinanganak dito nung 100 years ago? Wala pa. Ilang taon na kayo? Di na rin alam kung inong edad. Di ba? Wala pa. Kung tutuusin, no? Wala isa man sa atin dito nang itayo ito o bago itayo, nandito ka na. Wala pa, ha? Kaya ngayon, tingnan natin, sa talinghaga, ang sabi ng may-ari, pinapunta niya ang kanyang mga utusan hanggang sa kahuli-hulian ng kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak, hindi para bawiin yung katungkulan, hindi para bawiin yung pagmamay-ari niya, kundi para humingi lang ng kaparte. Ibig sabihin, nagbunga. May bunga, may ani. Gusto lang kumuha ng kaparte. So, hindi ko alam kung ayaw bang magbigay ng share o kinukurap na atin na lang ito. Huwag na nating bigyan yan. Atin na lang ito. Nakalimutan na ito ay ipinagkatiwala lang sa kanila. Pero nagkaroon ng attitude na atin na lang ito. Kaya patayin natin lahat para mapasa atin na ang kanyang ari-arian. So, ang sabi, yung babala, ano ang mangyayari pagdating na wakas? Siyempre, babalik yung may-ari, parurusahan sila. Naintindihan po ba? So, ngayon, kamusta ba tayo bilang mga lingkod o naglilingkod sa simbahan? Meron ba sa atin na baka minsan nasa ulo na natin yung katungkulan, yung posisyon na po pwede niyong sabihin, Father, wala ka pa dito, nandito na kami. Ano ba ang hinihingi sa atin ng Diyos? Bunga. Lumalago ba tayo? Lalo na, Legion of Marys. Lumalago ba tayo? O tumatanda lang tayo? Ano sa tingin ninyo? Kasi 40 years na, di ba? 40 years. Lumalago ba tayo? Ibig sabihin, dumadami ba tayo? O tumatanda lang tayo? Ano to? Paubusan ng lahi? Pag naubos na yung lahi, wala na, burado na ang Legion of Mary. Ganun din, minsan binabanggit ko ito sa ibang organisasyon, di ba? Kasi wala, tumatanda eh. Hirap na nga magkolekta. Pero walang bata-bata. Walang nire-recruit. Walang sumasali. Either pag may sumasali, aawayin. So hindi magtatagal. Pag mayroong gustong magdasal ng rosaryo, ang tingin, threat. Dati ako nagdadasal dyan eh. Sino ba yan? Kabago-bago, siya na yung nagdadasal. So, nagbubunga ba tayo? O tumatanda lang tayo sa simbahan? Ano bang hinihingi sa atin ng Diyos? Na magandang mapagnilayan natin, di ba? Na bago natin ipagmalaki, na bata ka pa, nandito ka na. Legion of Mary ka pa lang. Ano ba tawag sa maliliit? Junior. O sabihin na natin, children's choir ka pa lang, nandito ka na. Ngayon, apostleship of prayer ka na. Ganun nakatanda, di ba? Pero ilan yung naging bunga?
Ilan yung napalapit sa Diyos, ilan yung nailapit natin sa Diyos. Maganda, di ba? Sa 13 years kong pagkapari, di ba, minsan sineselebrate natin, no? Magarbo, may kainan. Sa 13 years ba, ilan na yung na-encourage na magpari din? Ilan ba yung na-impluensyahan na maglingkod din sa simbahan? Yun yung magandang mapagnilayan, no? Kasi isang araw talagang babalikan tayo at mismo ang salita ng Diyos ang magsasalita sa atin kung mayroon ba tayong maibibigay na kabahagi o maging ito ay ipagdadamot at aangkinin atin ito. Ito ay hindi nating kaharian. Ang simbahang ito sa pansamantala, halimbawa po, no, sa aming mga pari, hindi ko ito kaharian. Ito ay pansamantalang ipinagkatiwala sa akin o sa mga pare. Isang araw, aalis ako at ililipat sa ibang lugar. Pero yung tanong, ano ang maibibigay kong kaparte sa tunay na nagmamay-ari dito? Sa panahon ko ba, marami ang lalayo sa simbahan? O sa panahon ng aking paglilingkod, nawa, may mai-invite ba at mai-encourage na magbalik loob sa Diyos? Ganun din, no? Sa bawat isa sa atin na mga naglilingkod dito sa simbahan. Amen?